Magandang hapon. And, yan. Tuloy ang buhay, tuloy ang pagva-vlog. And I'm so thankful na hindi pa pala ako na-demonetize kasi akala ko nawala na ng advertisement yung aking vlog, yung aking channel. Though, wala naman akong sinusweldo, hindi naman ako sumusweldo dahil hindi naman umaabot ng $100 or 100 Swiss francs yung kinikita ko or pumapasok na pera sa account ko dyan sa YouTube. But then, I am still thankful na kahit papano meron pa ring advertisement sa channel ko dahil napakagandang tingnan ng channel kapag merong advertisement and you have to skip or not to skip or depends on you kung gaano yung kamahal yung uploader, di ba? So, anyway, nagliligpit ako, finishing touches, kasi nga, papasok ako sa work, and I will tell you more about kung ano yung na-experience ko sa trabaho. I just had my coffee, and nandun ako nakatanga, kumain ako ng niluto ko kagabi na ginisang repolyo with kanin, bacon, and so na halo-halo yung gulay at saka yung bacon. So, cheers! So, binabalik ko lang lahat ng mga bagay-bagay. This one belongs sa baba and this one is basura. Ito yung mga plastic na basura na hindi naman basta-basta tinatapon dito sa garbage. And nilalagay yan dito para sama-sama siya with some other plastic things. Diyan siya. And ito babanlawan ko, pre-wash, para ilagay ko dito sa dishwashing machine. And then yung cutlery na nahugasan na to. And ito yung mga madudumi, ilalagay ko tong patis sa refrigerator. Thank you nga pala sa panonood ng vlog ko. And, yun nga, natutuwa ako kasi hindi pa ako demonetized. And, like what I've said, nung nagsisimula ako mag-YouTube, yung mga kasama ko na nagsisimula din sa YouTube, yung aming small community back then, nagtutulungan kami para makaabot kami ng 1,000 subscribers and 10,000 watch hours para magkaroon ka ng advertisement at para ma-approve ka ng Google AdSense for monetization. And yun nga, yung small community namin. We work hard, hand in hand, para ma-achieve yung mga goals na yun. Pero syempre, marami na rin nawala, and marami pa rin din naman nagtuloy. Pero I think parang mas maraming tumigil, nag-quit, kasi nga, you know, most of the people naghahangad ng maraming kikitain dahil alam nila na may kinikita nga yung mga ibang malalaking YouTube creators. So, nung nagkaroon na kami ng mga advertisements at saka ng mga monetization, hindi na, parang na-frustrate yung marami na hindi nila na-achieve yung ine-expect nila na revenue for YouTube. Kaya most of them, nag-stop sila. Ako din naman, in a way, medyo nawalan din ako ng gana dahil parang wala naman din. Kaya lang ang pinangahawakan ko nga lang is because we work hand in hand para ma-achieve yung ganitong goal. So parang for me, it's an experience na
maikip ko yung channel ko, na kung paano ito, kasi parang souvenir na rin siya dun sa experience na nangyari sa buhay ko during nung binubuo ko tong channel ko. Though still, hindi pa rin naman ako nag-aim ng bonggang-bonggang subscriber counts. Pero sana, no, one day, darating yung panahon na magiging successful yung channel ko, and why not? Diba, yung like, magkaroon ka ng revenue na malaki, diba, meron kang something to be proud of. Though, proud din naman ako sa na-achieve ko sa buhay ko ng daily life. Pero sa social media, of course, ibang case yun. And maganda kapag successful ka in a way sa ginagawa mo sa social media. But then, anyway, magpahanda na ako ng mga bibihisin ko for my work. So, for now, nagtatrabaho ko sa isang pizzeria in the city of Zurich. Hindi siya high-end at all. So, para lang siyang isang talagang karinderya. Parang ganun yung projection nung pinagtatrabahuhan ko. So, sa hirap ng naranasan ko sa paghahanap ng work, kasi nga, you know, I'm already 55, and pasalamat nga ako nakakakuha pa ako ng trabaho or meron pa akong lakas para mag-apply ng trabaho. Pero, syempre, nandito ako sa point ng buhay ko na akala mo okay ka, akala mo you can still do it, akala mo you're still young, di ba? Like, 2-3 years ago, di ba nga na-aksidente ako, and parang, kasi nga, akala mo bata ka pa, akala mo malakas ka, akala mo walang mangyayari. So, ito na yung point of my time na dumarating na yung mga bagay-bagay na nare-realize mo na yung katawan mo pala, yung itsura mo pala, hindi na bata and tumatanda ka na. So, yun nga, nahirapan ako na maghanap ng work. It's because of my experiences, kasi nga, papalit-palit ako ng work, di ba? So, yun yung parang question sa mga restaurant owners na bakit ang dami kong experiences pero sandali lang akong nagtatagal sa isang relationship. Charot, sandali lang ako nagtatagal sa isang work. Isang relationship. So, yun yung parang big question. And of course, marami ring mga Europeans na pumupunta dito sa Switzerland to do a small part of their time para mag-work. Kasi nga, medyo mas okay ang sweldo dito if you're going to spend it sa ibang currency. Like, for example, dito ka mag-work, pagkatapos sa Germany ka nakatira, yung mga ganon, yung you will earn Swiss francs and then you will spend euro or you will spend US dollars or whatsoever. Kasi nga, malaki yung salary dito compared sa ibang countries. Pero, syempre, in my case, dito ako nakatira, dito na ako. So, para sa akin, normal lang yon. So, what I'm trying to say is, marami nag-a-apply, pumupunta dito ng mga taga-EU kasi madali lang silang magpunta dito and they can stay for 3 months. And then, yung 3 months na pag-stay nila, gagamitin nila yon to apply for a job. So, kapag ang pumunta dito is from Austria, Germany, or any German-speaking language, at maghahanap sila ng trabaho, okay na okay yun sa kanila. Pero marami din pumupunta dito na they don't speak German, they don't even speak English, and these are people from Poland or Hungary or Romania or Spain and Latin America. Merong mga Cuban, may mga ganyan. They come here para mag-work. So, mura yung sweldo nila compared sa mga residents na nandito sa Switzerland. So, syempre, sila yung tatanggapin ng mga business owners. Kasi, syempre, ang mga business owners, business yung hanap nila. So, mas pabor sa kanila kung mura yung sweldo ng workers nila. Though, the quality of the work is, syempre, hindi ganun kaganda. So, kaya nahirapan akong maghanap ng work during this 3 months ng paghahanap ko. As in, talagang na-depress ako.
alam mo yung umuga na naman yung ipin ko, sumakit yung ipin ko, na I thought magpapabunot ako ng ipin, and yung worry ko is ginawa to sa Philippines. And in the Philippines, mas affordable compared dito. Kumbaga, isang ipin dito, katumbas ng isang katerbang ipin sa Pilipinas. Ang uwi ko pa sa Pilipinas is January, and today is only August. So, ang dami pang panahon na hihintayin ko sa sakit. Anyway, nung ito na nga, nag-apply ako ng work sa isang pizzeria. Though, marami rin ako mga interviews na nadaluhan at saka yung mga trial work sa ibang restaurants. Pero, syempre, yun nga, hindi ako natanggap and na-depress ako, as in namaga yung tenga ko, sumasakit yung tenga ko, nagkakaroon ako ng skin rashes. Alam mo yun, depression ata talaga. Nagkaroon ako ng bloated na tiyan, na ganyan. So, talagang depression, parang ganyan. And gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, nag-aaway na kami ng asawa ko, yung maraming bagay-bagay na ganon. So, in other words, I was really in a dark place. And until nag-apply ako dito sa isang pizzeria. Luckily, natanggap naman ako. Pero syempre, questionable pa rin yun. Pero meron yun kasunod itong pizzeria at saka yung isang parang, hindi naman siya semi-high-end restaurant sa Zurich Airport. Dalawa silang in-applyan ko. Pero mas naunang nagbigay ng contract itong pizzeria. Pero syempre, if I were to choose, mas gugustuhin ko yung semi-high-end sa Zurich Airport na Asian restaurant. Kasi nga mas gamay ko yun, tsaka mas experienced ako sa mga Asian food, and because I'm also Asian. So, tinanggap ko muna itong sa pizzeria, and then now, I am like more than a week na akong nag-work dito sa pizzeria. And to tell you honestly, hindi ko talaga siya gusto kasi para lang ako nagpasalamat actually kasi nga siya yung tumanggap sa akin, and in a way parang nakakalungkot din kasi parang na-realize ko na yun pala yung value ko. Yung value ko is yun lang. And sa mga previous na in-applyan ko na nag-expect ako ng magandang place like that, hindi ko pala value yun. Ang value ko is ito lang talaga. Parang ganon. So dumating ako sa mga ganong level of thinking na ang baba-baba ng tingin ko sa sarili ko because I thought I can still do it. I thought magaling ako. I thought, alam mo yung bilib na bilib ako sa sarili ko. But then sa so much dami ng experiences ko doon sa mga in-applyan kong trabaho, maraming rejection, or yung mga ganon, as in para na akong naluloka. And na-realize ko na ang baba ng value ko. So now, nandito ako sa pizzeria. And yun nga, more than 1 week na ako nag-work. Pero napansin ko na appreciated ako ng boss ko, okay? Very much appreciated ako. Ang trato niya sa akin is really a professional, fine, yung mga ganyan. And because I love what I'm doing. Pero parang nag-expect pa siya ng mas bonggang-bongga. Though never naman siyang nagkaroon ng ganun ka-care na worker sa restaurant niya. Kasi like now, ang inililinis ko yung mga glasses, yung mga wine glasses, yung mga beer glasses, yung mga shelves na puno ng mantika. Dahil walang nag-order ng wine, walang nag-order ng cocktails, yung mga ganun. But then, ako kasi, my job is to sell. So, I sell wine, I sell cocktails, I sell everything na available sa restaurant. So, it means, kaya ang dumi-dumi ng mga bagay-bagay niya sa restaurant is because hindi siya nabibili. So, now, yun ang nililinis ko. Pero, yun nga, yung boss ko, parang, he's expecting more. And, parang masyado siyang na-carried away sa kinikilos ko. So, umaarte rin siya ng ganon na hindi naman bagay. Anyway, hindi ko type kasi medyo may pagka, what do you call that? May pagka bastos, parang ganyan. Hindi ko masyadong bet yung sa working environment. And then, of course, yung mga activities or yung mga responsibilities ko sa restaurant, yung paglilinis, pag-prepare ng restaurant, that's normal actually.
And pero yung paghuhugas ng mga pinggan, ng mga plato, actually hindi ko yung responsibility. But then kasi nga ako lang din yung worker. Just like nung huli kong pinasukan, ako lang din yung worker. And one more thing, wala siyang proper na dishwasher for the plates or for the cutleries, tsaka for the kaldero. Lahat yun hinuhugasan sa dishwasher ng mga baso, which is a no-go. Kasi yung mga sebo ng mga sa kitchen things, kapag hindi mo siya pre-wash, mapupunta siya sa baso. And it will affect the smell, the crystal effect ng mga baso, yung mga ganon. Hindi alam ng boss ko ngayon na meron na akong natanggap na isang trabaho. Kasi yung isang trabaho nagpadala na sa akin just the other day ng mga documents para to sign so that I could start sa August 10. So what I'm planning to do now is to still keep working dito sa trabaho ko, pero next week I will start to prepare myself, or I will submit a resignation letter para kasi may 7 days ako. After ng resignation, may 7 days ka pa to work para meron din silang leeway na makapaghanap ng bagong worker. So by that time, August 10 na. And I could start doon sa Zurich Airport. Malaki yung pagkakaiba ng restaurant nitong sa Zurich Airport at saka dito. Malaking malaki. First is yung sa Zurich Airport belongs to a very big company na ang dami-dami niyang restaurants, not only in Switzerland but also around Europe. So, I mean, secured ka dun sa company. Number 2, doon sa Zurich Airport, hindi ako maglilinis, hindi ako hahawak ng walis, hindi ako hahawak ng vacuum cleaner, hindi ako maglilinis ng toilets compared dito sa pinagtatrabawan ko ngayon na ganun yung gagawin ko. And then, pareho naman yon itong restaurant na pinagtatrabawan ko now and yung sa Zurich Airport na pagtatrabahuhan ko, meron akong sariling wallet. So, it means yung mga tips na ibibigay sa akin, hindi siya centralized. So, it will be mine. Kaya, maganda. And maganda malaki yung pagkakaiba nila. And then, ang maganda dito sa Zurich Airport, halos puro babae yung mga kasama ko, na mga Asian sila. Actually, may isang Filipina. Yung Filipina, siya yung store manager ng restaurant. And she's very nice. Hindi niya alam na Pilipino ako. May isang Thailand din. Pero ang maganda doon is lahat kami ay matagal na dito sa Switzerland. And lahat kami may mga asawang Swiss. So, what I'm trying to say is walang inggitang magaganap kasi parang pantay-pantay kami. And the Filipina is working there for 10 years or more. And the Thai also, ganun din siya. So, ang wish nila is, nandun ako sa team nila at makapagtrabaho rin ako ng matagal. Kaya, I'm looking forward dito sa restaurant sa Zurich Airport. And for now, siguro I still have 5 days or let's just say 1 week to work dito sa pizzeria na tatrabahuhin ko. Pero ang goal ko ngayon dito sa iiwanan kong restaurant is to clean everything, you know, to organize everything para tumatak ako sa puso nila. Something like that. Tumatak ako sa puso nila. So now, time check. It's 2:40 and it's time for me to prepare. Magpiprepare na ako para sa aking trabaho. And I will see you later. Hey. So, nandito na ako. Naka-walkman ako. So, meron akong headset. Kasi nga meron akong allergy sa earbuds. So, namamaga yung tenga ko. Pati yung dito ko namamaga kapag naka-ear plugs ako kasi meron yung silicone tapos yung metal niya and something. Dito meron din akong allergy ata sa leather kasi nga it touches the skin. Kaya pag nasa bahay ako meron akong parang paper tissue dito para lang merong patungan yung leather against the skin para hindi ako ma-irritate. So anyway,
itutuloy natin ang ating kwentuhan. I don't know kung nagre-register ng properly itong headset sa vocals ko. Kasi nga, mumurahin lang naman to. It's just enough para makakinig ako ng music. Parang uso ata tong Walkman. And summer dito sa Switzerland. So, sobrang init. Buti na lang umulan para kailangan ng plants dahil sobrang tuyo. Tsaka sobrang init. Siguro mga 32 degrees. But I'm sure in the Philippines, mas mainit. 40 degrees ata. Tapos may bagyo pa na malala na nagpapaha. So, yun. And this is my favorite view. Ayan yung favorite site ko. I don't know why, pero gusto ko yung may mountains dito sa kabila, may mountains doon, tapos sa gitna. Ang ganda niya. Meron ako actually sariling susi sa restaurant kasi yung trabaho ko, dahil hindi siya 100% full-time, it's just 60 to 70% yung work ko. Pero ako yung nag-close ng restaurant. So, nag-start ako mag-work ng 5 to 11 this Friday and Saturday. So, weekends hanggang 11. Pero kapag weekdays, hanggang 10 p.m. lang. So, I normally work from 5 to 10 or 5 to 11. I was supposed to work today, Saturday, ng whole day. Yung schedule ko is 10 a.m. hanggang 11 p.m. day. Tapos, I'm not even sure kung meron siyang break. So, yesterday, kinausap ko yung asawa ng boss ko and sabi ko, kasi siya yung nagbantay ng restaurant yesterday, kasama yung dalawang pamangkin na nagsa-summer jobs doon. So, sabi ko, tomorrow, Saturday, kailangan ba akong mag-work ng 10 to 11 straight, and that would be 13 hours, day. 13 hours of just moving and moving and walking and walking. Kaya ko naman siya kung mabait yung boss po, kakayanin mo. Pero kapag hindi naman kagandahan ng ugali, umarte-arte na rin ako, diba? So I asked them, sabi ko, I can do it ng 10 to 2, and then pause ako ng 2 to 5, tapos 5 o'clock to 11, babalik ako. Pero yung straight from 10 to 11 p.m., hindi ko kakayanin, sabi ko, kasi it's too much. And di naman ako bata, diba? So now, ako yung magbubukas ng restaurant for 5, or bukas ata siya kasi nga straight kapag weekend. And ako yung magsasara, pero delikado din pag nagsasara, just like nung nangyari the other day na merong lalaki na sinundan ako habang nagsisigarilyo ako sa labas. Pagkatapos tingin siya ng tingin, pero nagsi-cellphone siya, charing-charing. Pagkatapos, nakatayo lang siya dun sa tapat ng restaurant. Tapos parang tingin siya ng tingin sa akin. Nagulat ako. So that was about mga 6 p.m. Tapos, nung nagtatrabaho ako, so dead ma ako. Nung nagtatrabaho ako, nung magsasara na ng 10 p.m., buti na lang kasama ko yung cook at saka yung delivery boy doon sa restaurant. Kaming tatlo, dalawa silang lalaki. Tapos nakita ko yung lalaking tumitingin sa akin. Nasa kabilang kanto. Tapos parang inaabangan ako, day. So sinumbong ko dun sa delivery boy. Sabi ko sa delivery boy, oh my God, yung lalaki na yan. Sabi ko, kanina pa yan. Sabi ko, tapos alam mo yung delivery boy, Italiano kasi. Dahil nilapitan niya talaga yung lalaki, tapos sinita niya. Pagkatapos yung chef, yung cook naman, yung gumagawa ng pizza, hinatid ako sa train station. Kasi nga, medyo natatakot ako dahil, hello, diba? Dahil nga, hindi naman kagandahan yung restaurant, tapos yung lugar, alam mo yon, yung lugar is talagang parang, ewan ko. But then,
I am just doing my job. Buti na lang talaga, sobrang mahal ako ng Diyos kasi binigyan niya ako ng isang maganda na talagang yung para siyang dream job for me because of its working atmosphere, yung lugar kung saan yung trabaho, pagkatapos yung company, it's very decent. So, kumbaga, para akong nasa sobrang decente ng trabaho and I love it. Now that alam kong kung gaano kahirap maghanap ng work, I will really try to cherish this job and sana may natutunan ako sa mga previous experience ko sa mga pinanggalingan kong restaurants. Pero just to let you know na syempre nahirapan ako pero ganun ata talaga because you cannot blame me dahil ever since the world began, nung nasa Pilipinas ako, never naman ako nag-work as service or any other outside arts na trabaho. Diba? Lumaki ako sa pagsasayaw at yun ang ginawa ko forevermore sa Pilipinas. Never ako nag-work ng iba. And nahirapan ako na mag-adjust. Though ang tagal ko na dito, I just miss Philippines so much. Gusto ko na talagang umuwi. Kaya lang ang hirap dahil nga wala kang health insurance, pagkatas wala kang pamilya sa Pilipinas. So, paano na lang, di ba? At least dito, ganun talaga ang buhay. Hindi ko naman inambisyon na tumanga lang sa bahay or maging pensyonata or whatsoever. Kasi feeling ko habang malakas ako at kaya ko magtatrabaho ako. Kasi mas boring talaga sa bahay, maluloka ka. Lalo na nga malayo ako sa sariling bansa ko. Here I live in a different country, pagkatapos magkaiba yung language, tapos magkaiba yung culture, tapos nakikita nyo naman halos walang tao, diba? Maliban na lang doon sa syudad na sobrang gulo naman kasi sobrang dami ng tao pero iba-iba naman ang kultura, pagkatapos iba-iba ng language, iba-iba ng ugali. So talagang hinahanap ng katawan ko yung akin, yung Pilipinas, yung pareho kayo ng language, yung mga ganun. Sobrang nakakalungkot lang, but then ganun talaga yung destiny ko siguro, diba? Kung titingnan ko naman yung brighter side of it is syempre mas mapalad ako and I'm sure may mas mga nagsasuffer na tao kesa sa akin. Hello. So nandito na ako sa work and magpiprepare lang ako ng aking costume and actually black top lang siya, normally shirt, pero kasi wala ako masyadong black shirt, so itong black polo and nakasando naman ako sa loob, so okay lang na medyo mababa kasi mainit tayo. And then I have this apron, gray apron. So, nandyan yung aking boss and yung wife niya, tsaka yung pamangkin ng wife niya. Yun ang nag-work for 10 until 5 o'clock and then I think she will also stay until the end. Yeah, good. And then I have, of course, my belt. And then, of course, I have my own wallet. I have my own wallet tayo. So, meron tong 300 Swiss francs na deposit. So, ayun yung aking parang pondo. So, palaging 300 yan.
kapag na sobrang 300 after kong magbayad sa restaurant. Yung iba, tips ko na. But here, I don't get so much tips, but it's okay. Doesn't matter, diba? And then, I have to have my cigarette over here. And then, of course, my antipara. So, over here. And I will see you later. Okay. So, this is a restaurant. So, this is the restaurant. Ayan yung look ng restaurant.